you are about to see is a human story that transcends the life of a young man. The life of a community in Cavite. Ikaw muna, Cesar. Paano ba nagsimula ang gulo na ito? Pati ako nadamay tuloy. Nangingi sila ng palay, tay. Pero may pananakot. Kaya hindi ko binigyan. Nung hindi ko binigyan, bigla ako sinuntok. Kaya lumaban ako. Kapwa malakas yung magama, tulog ang kalaban. Tayo na. Tay, paano sila? Bayaan mo na yan. Alba! Hoy! Ina! Natawag ka. Bakit? Meron naman kayong bagong pananim, ano? Samantalang marami na kayong magugulang doon. Kailangan eh. Saan niyo pinapasok ang mga damo niyo? Ewan ko kay Lucio. Hindi ako nakikialam doon. Hindi sa tinatakot namin kayo. Pakisabi mo kay Lucio na kami na magluluwas. Para kayo walang sabit. Baka kung siya lang. Baka matisgrasya siya.
sasabihin ko. Sige na, alis na! Ano ba hinihintay mo? Lakad na. Sige na, tayo. Paring Lucio, saan mo ba balak ipasok yung si Cesar? Sa Maynila, doon ka na nga isinabak para malay sa barkada dito sa bayan sa Imos. Mabuti naman kung gano'n. Tay, ba't doon niyo pa ako pinasok sa tema? Eh, mahal yata ang bahay doon. Mahal nga, pero magaling ang aral doon. Kaya pagbutihin mo. Hindi baling gumapang ako sa hirap. Maging maganda lamang iyong kinabukasan. Kita mo na, Cesar, kaming mga magulang, kahit anong hirap ng aming mga pasarin, mapabuti lamang ang landas ninyong mga kabataan. Tama sinasabi ni Mandayo, kaya makinig ka sana, anak, ha? Naniniwala po ko, Tay. Paso nyo nga lang ito si Mandeo eh. Kung mangaral, akala mo si Balagtas. Lucio, ang balita ko sa akin, Balberia, ang iyong anak ay naniningalang pugad na eh. Totoo ba yon, boy? Uy. 18 na siya, maring totoo yan sinasabi mo. Pero Cesar, pag-aaral mo na atupagin mo, madali mo ba kapag marunong ka na? Itay, pinagbabawalan niyo ba ako sa pagdalaw-dalaw ko kay Anita? Hindi naman. Kaya lang, huwag mong kadibdibin. Baka masubukan, hindi ka makatapos. Kore, Itay, si Anita ho ang first love ko. Mabuti ho siya babae. Nangangaral din ho siya katulad ninyo kapag ako'y dumadalaw sa kanya. ganoon ba siya? Magaling kong gayon. Lucio! Lucio, nagkita kami ni Reyes at Pancho sa taniman. Sabi sa akin, sila na lang daw ang magluluwas ng damo. Kung hindi raw, isasabit daw nila tayo. Dinagukan pa nga ako dito eh. At dito pala eh. Kung gusto nila, sila magbenta. Ayos lang sa akin. Pero huwag nilang tayong takutin. Hindi ko gusto yon. Nakakainis nga eh. Akala mo kung sinong magsasalita eh. Kung meron silang pisang informer eh. Eh kung hindi lang dahil sa'yo, Lucio, di pinagsimba ko ng may bulak sa ilong yon. Hayaan mo na lang ako, Dolfo. Huwag ka na makialam. Ako na makikipagtulong sa kanila. Cesar, sabihin mo sa nanay mo, may pupuntahan ako, ha? Opo, Itay. Cesar! Halika, samahan mo ako maligo! Oy, Ceci, ang taba-taba mo, hindi ka bagay sa kanya. Mag-reduce ka muna. Ingit lang kayo. Nay, sabi ng tatay, napupuntahan daw ho siya. Saan daw? Eh, hindi ho sinabi sa akin eh. Bagay pala kay Cesar ang iklim buka, no? Aba talaga, kahit anong gupit maganda sa kuya ko. Anita, tayo na maligo. Si Aling Tessie, niyayaya ko. Kaya mo ba? Bayaan mo siya, sira ulo niyan eh. Yan. Bayaan mo yan. Huwag masyado sa malalim, ha? Mag-ingat kayo. Kaya pa yung yelo, napakainit eh. Tapos nalahin nyo. Bakit ba tinakot parati si Dolpo? Baka magsumbong kay Lucio yun, ah. Mano yon? Sino ba si Luciong putik sa akin? Tsaka pare, hindi na usong bertud-bertud niya. Modern na ngayon. Teka, parang may malakas na hangin dumating, ah. Oy, Reyes, para sabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa kanya. Bakit? Sino tumatakot sa inyo? Saan galing yan? Sa putik. Sinasabi ko na nga ba sa iyo, eh. Ayaw ka lang maniwala sa akin, eh. Paano tayo ngayon? Kayong dalawa. Bakit hindi kayo maghanap buhay na inyong sarili? Bakit yung gawa na may gawin pinangihimasukan ninyo? Bakit? Hindi naman kami nakialam sa iyo, ah. Lucio, wag mo naman kami sobrang barakuhan. Hindi maganda yan. Pare-pareho tayong mga walang hiya. Sa pagkakataong to, sasamantalayan ko na kayo. Everybody stop! Stop! Up! Down! Up!
Okay, bakla. Hindi pwede iyakan dito. Baka makahawa ka pa. Buti pa, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, bigan. Kung mahawa ka man sa akin, ang hahawain mo ay tapang ni sa kabite nyo. Tarantado! Ano? Laban kayo! Go! Hoy! Laban na yan! Hoy! Ba't ka ba nanununtok? Bawal ang basagulo rito ah. Ba? Sila nagamon ng basagulo. Hindi ako. Paano mo sa kanya? Ayan o. Sa'yo nga ba nag-umpisa ang away? Oo. Ako nga hindi siya. Oh, kita mo na. Sige, sige. Tama na yun. Huwag na mauulit siya, ha? Sige, pumasok na rin sa quarters nyo. Sandali lang. Ano nga ba pangalan mo? Ikaw muna. Ako nagtatanong, ha? Pero hindi bale. Pedring ang pangalan ko. Ikaw? Ah, ako si Cesar M. Pakinggan, taga Imus, Cavite. Minsan, pasyal ka sa amin. Pagbakasyon. Alam mo sa amin, ang lugar namin, kung tawagin, home of beautiful women. Ika nga ng mga JCs. Ha, Pedring, masyal ka minsan. Bakit, Rosa? Ano masakit sa kanya? Ewan ko, kaya kumibo, mainit ang ulo eh. Bakit na ba? Wala, galit ako. Bakit naman? Kasi ikinulong nila ang Kuya Cesar ko sa Maynila. Wala na akong kalaro ngayon. Ang alam ko, Ani, kaya ninterno ng Kuya Cesar mo sa eskwelahan para matutong mabuti. Bakit? Hindi ba siya matututo kung dito siya mag-aaral? Sa ayaw sa Delpa? Matututo rin. Kaya lang, inilalayo sa barkada. Dahil ang barkada ay masama. Hindi ba? Oo nga naman. Oh, yan na pala ang tatay mo eh. Wala, galit ako. O, ayan ang anak mo. Kanina pa yan nagmamaktol. Mukhang nagka-alboroto yata si Ani ko, ah. Wait, bakit ba? Ikaw, Tata Lucio, galit ka ba sa Kuya Cesar ko? Hindi. Teka muna, Ani. Bakit tatalo siya ang tawag mo sa akin? Ikaw bang galit sa akin? Oo, galit ako. Ano ngayon? Wala naman. Teka muna, Ani. Kasi kuya, ikinulong mo raw si Cesar sa school. Wala raw siyang kalaro. Ah, ganun ba? Ngayon, Ani, habang ang kuya mo yung nasa school, tayong dalawa muna maglalaro. Ha? Talaga? Oo. O, anong balita? Tungkol kay Pancho at kay Reyes. Ang number 1 suspect ngayon si Lucio. Lucio? Sino Lucio? Lucio puti. At mayaman na raw ngayon. Kasyo! Kasyo! Anong pinagdadadal mo? At paano naging mayaman yon? Baka sa damo, pare. Teka mo na, paano ba nabansagan si Lucio ng puti? Kasi daw, nang makulong si Lucio sa munti, nagkasama sila ni Nardong Putik. At bilang magkababayan, naging matalik na magkaibigan. At nagkaroon daw ng isang pagkakataon na may nagtangka sa buhay ni Nardo. At si Lucio ang nagsalba sa kanya. At bilang pagtanaw ng malaking utang na loob, binigyan ni Nardo ng isa sa kanyang mga gimat, si Lucio. Ano rong klaseng anting-anting? Gimat daw sa putik eh. Puti. Hindi kaya binigyan din siya ng agimat sa babae? Dahil sa alam kong si Lucio maraming kabit eh. Teka, para natin malaman ang katotohanan, bakit hindi natin siya mataan sa kanyang bukid? Tanghal! Ha! Ba! Ha!
Balikan! Ha! Aba! Ha! Kas! Ya! Pakinggan, report! Pakinggan, report ni Sir. The subject matter of today is military discipline. Here on the board is the definition of military discipline, which is self-explanatory. Now, Cass, I would like to ask you one more question pertaining to what we have studied yesterday. All right, Cadet Pakinggan, will you please stand up? How do you define military organization? Military organization is the organization of the reserve land, sea, and air units, so far as practicable, correspond to that of the tactical units of the regular force. Am I correct, sir? Lakas niya. Tsak, may talingan. Ihulihin natin. Dalhin natin sa kwartel. Paano huli? Tututukan natin? Uy, ano pa? Naku, mahirap yan. Hindi natin kaya ang bertod yan eh. Tumali ka na naman. Ikaw kahit kailan ka. Teka. Anong mabuting paraan? Diupakan na natin. Yaktig natin pati sa kwartel. Tiyak may nakuha tayo ebidensya. Wala pa tayong sabit kasi, oh. Tara, sundan natin. Teka. Sabihin natin, lumaban ha. Ano pa? Hanggang ngayon, nervyos ka. Ang ama mo. Diyos ko, patawarin po ninyo ako sa masama kong hanap buhay na ito. Alam ko po na malaking perwisyo ako sa kapwa-tao ko, lalo-lalo na sa mga kabataan. Pero Diyos ko, makaipong po lamang ako ng sapat na pera para sa pag-aaral ng aking mga anak. Titigil na po ako. Parusahan po ninyo ako kapag hindi ako tumupad. Nagdadasal pa siya, no? Bakit kaya? Dahil sa alam niyang mamamatay na siya ngayon eh. Hindi yun. Nagpapakaisa ng dasal sa kanyang anting-anting para lalong mabisa. Ang ibig mo sabihin eh, hindi tatabla ng Armalite ang katawan niya. Eh wala namang anting-anting sa kunat yan ah. Oh, gano'n naman pala eh. Junior, sa puli lang natin mabuti ha. Pag nakatalon sa putik yan, mawawala. Tayo ang lagot. Junior, siguraduhin mo lamang ha. Ayan ka na naman eh. Nanenervous na ako talaga. Sige na. Try na natin.
Lucio, Kapos palad ng anak ko. hindi ko nakakilala ang bumbara sa iyo. Hindi mo ba sila nakakilala? Dam, may pagkakaloob ko sa niya para kay Cesar ko. Pag-ingatan niyo lang. Oo. Dam, subo mo ito kay Cesar ko. Huwag lang niya gagawin isang sama. Pagkiganti niya ang amo ko. Paano magkakabisa yan? Sa puti. Tumapak lang kami siya. Sa puti. At mawawala siya. At mabilis siyang makararating sa lugar na gusto niyang puntahan. Kunin niyo. Kunin niyo. Mahal na poon, ngayon lang po ko hihingi ng tulong sa inyo. Huwag po ninyong pabayaan ang aming pamilya. Iligtas po ninyo sila sa mga panganib at sakuna. Lalo-lalo na po ang mahal kong ama. Ilayo po niyo siya sa mga kanyang kaaway at sa mga masasama. Salamat po. O bakit ayaw mo ako papasukin? Apo ko naman ang diadalo ko. Pasensya na po kayo, Lolo. Restricted po nga po ninyo eh. Nakalagay po rito sa order ko. Walang maring makadalaw kundi ang kanyang ama lang. Ama? Bakit? Lolo, hindi? Wala pong nababanggit dito eh. Ho! Ho! Ano mo? Ho! Kalot! Ho! Mulog! Teka. Ayun si Cesar eh. Cesar! Lulo ko rin ah. Oh, Lo! Ba't kinapas yan? Pidring! Lolo ko! Lo! Si Pidring! Oh! Kamusta sa kanila? Cesar, bakit sana mabibigla? Bakit ho? Nagpunta ako rito. Gusto kong malaman mo na ang tatay mo ay Ano? patay na. Oh, tatay ko? Patay na? Ano ang kinamatay niya? Pinatay siya. Tayo na, Lolo. The tragedy that befalls the Pakinggan family brought Cesar out of school. The culprits still remained unknown. Taling, malaki na pala itong bawi mo. Pwede na ipagbili ito sa isang buwan. Oo nga ho, tay. Pwede na. Sir! Oh, bakit? Ayun ang asawa ni Luciong Putik. Yung may-ari ng marijuana plantation na pinuntahan natin. Gandang araw ho, misis. Mabutit na pasyal kayo, Teniente. Diyan lang ho kami galing sa Ilaya. Kamusta naman ho ang kaso ng asawa ko? Kasalukuyan ho kami nag-iimbestiga. Mrs. Yung anak nyo, si Boy. Bakit to? Ayun siya sa kanyang jeep. Cesar, o ayan, linis-linis na ng jeep mo. Dadalaw ka ba kay Anita ngayon? Oo, tiyang. Sir, kami na akong kakausap. Sige. Bakit niyo gustong kausapin ang anak ko? May tatanong lang ho kami, misis. Rosa, ba't may mga pangat na nagpupunta sa atin? Kami, yung mga tito yun.
Cesar, kilala mo ba sila? Mga informer ng PC yan. Boy, sandali lang. Bakit to? Gusto kong magtapat ka sa amin. Ano ho yun? Sino ang umani ng marijuana ng tanim ng tatay mo? Hindi ko alam yun. Bakit hindi mo alam? Di ba kayo ang may-ari ng lupang yan? Oo nga ho. Walang galang nga ako sa inyo. Si Cesar ay hindi umaalis ng bahay mula nang mamatay ang tatay niya. Wala siyang alam sa tinatanong niyo. Ba, inaaway ata na ang kuya ko ah. Baka suntukin ko sila. Wag, kumiingay. Miss, ano mo si Boy? Pamangking ko. Miss, saan ka ba nag-aaral? Antiya ko bang inimbestigahan niyo o ako? Nagtatanong lang naman. Ano pong masama doon? Tsaka maganda siya. At mabait. Kanya namin ang gusto ko sabihin. Mrs., hindi na ho kayo magtatagal. Tayo na! Sa ako lang ipagpapatuloy ang pag-imbestiga sa'yo. Miss, lalakad na kami. Kuya, inaaway ka ba nila? Ano sa palagay mo, Junior? Hindi kaya nag-away sa piano ngayon ang kaluluwa ng pinsan mong si Reyes at si Pancho? Labang kay Lucian Putik. Sigurado yun. O siya nga pala. Napuna ba niyong hipag ni Lucio? Ang ganda niya, no? Hangang-hanga ako sa batang yan. Bukod sa maganda, simple, at buong-buo ang ngipin. Para bang napakabango ng hininga. Gusto ko siyang mag-asawa. Tarantado! Asawa. Yung edad mong yan, iibigin ka ba ron? Dumali na naman kayo. Bakit? Liligawan ko pa ba siya? Hindi na pare. Di ba? Sinabi mo. Ikaw malikot ah. Drawingin kita. Bakit hindi ka pa nakabihis, Cesar? Hindi ka ba papasok? Hindi na. Titigil na ako. Hindi natin kaya ang kaso sa tema. Kaya natin yan, kuya. Pati ako, maghahanap buhay. O sige, kuya, pumasok ko na. Ako, ito si Ani. Batang-bata ka pa. Paano magtrabaho? Anong bata? Malaki na ako. Kaya ko magtinda. Kahit halo-halo o ice candy. Talaga palang mahal na mahal mo ang kuya mo, ha? Talaga. Paano, Cesar? Wala ka ba ipagbibiling kay Anita? Wala. Sige, papasok na ako. Bye-bye, auntie. Cesario, huwag kang palalalim sa gabi, ha? Umuwi ka kaagad. Opo, Inay. Well, Cesar, mag-iingat ka sa pagmamaneho mo, ah. Oo, Ani. Sige. Yo, sandali lang. Bakit si Char? Lo, pahiram niyo sa akin ang baril ng tatay. Ha? Bakit? Anin mo? Mamasyal po ako sa bayan. Baka sakaling may masagap akong balita tungkol sa tatay. Mahirap na kung walang dalang baril eh. Batang ito. Sa palagay ko mahirap na magdala ka ng baril ngayon. Amo si Sar, pagdating ng panahon, kung talagang kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi na ho bale, Lolo. Lalakad na po ako. Si Sar? Nobya mo? Kasama ni Sally? Mag-ingat ka, ha? Aha. Cesar, gusto ko na kayong dalawa ni Anita. Kunin ko yung libro yung hiniram niya. Swerte ko yata ngayon. Tiyempo, maihatid kita ngayon sa inyo. Eh di lalong magaling, makakalibre ako sa aking pamasahe. At hindi lang yun, mamamasyal pa tayo. Saan? Sa malayo. Naku, hahanapin ako ng nanay ko. Hindi, maaga pa naman eh. At saka uwi tayo kagad. Oh, sige. Yan. Oh, eto ng libro mo.
Anita, patid ka na kay Cesar. Punta palang bayan yan eh. Oh, tayo na. Auntie, lakad na kami. Sige. Bakit mo ako dinala rito? Nakakahiya, baka may makakita sa atin. Ang liwanag pa naman ng buwan, no? Sinimantala kong pagkakataon to. Sapagkat alam kong nasa mala't madali, ay maaaring hindi na tayo magkita. Ha? Bakit naman? Anong dahilan? Tungkol sa aking ama, hindi maaaring hindi ako maghihiganti. Teka, Cesar. Ako bang paghihigantihan mo kaya mo ako dinala rito? Hindi. Titiyakin ko ngayon. Malayo man ako sa iyo, ay hindi mo ako malilimot. Huwag, Cesar! Huwag mo na akong daanin sa pilit! Huwag ka na sigurado. Huwag! Mahal kita, Anita. Huwag, Cesar. Mga bata pa tayo. Huwag kang marahas. Mahal kita, Anita. Mahal kita. Ang atracting. Mainit. Ang init? Tata Picho. Ha? Hindi matahimik ang aking kaluluwa. Nakalimot ka na sa habiling ko sa iyo. Lucio? Lucio? Matagal ng panahon ang nakalipas. Hindi mo pa ibinibigay ang anting-anting ko. Bakit, Tata Picho? Hindi, Lucio. Hayaan mo. Bukas sa bukas. Ibibigay ko kay Cesar ang agimat mo. Hindi ako nakalilimot sa iyo. Tay? Tay! Natutupad ang bilin mo. Tay, ano ho nangyari sa inyo? Ha? Sino ang kinakausap niyo, Tay? Taling, nanaginip lang ako kay Lucio. Nakalilimot na raw tayo sa kanya. Lucio, huwag ka na sana magalit sa akin. Ibibigay ko na sa anak mo ngayon ang agimat mo. Cesar, sumunod ka sa akin. Lo! Saan ba tayo pupunta? Ano ho yan? Ito, ang agimat ng nasira mong tatay. Ipinabibigay ito sa iyo para makatulong mo sa iyong paghiganti. Eh, anong gagawin ko dyan? Eto, lulukin mo. Lolo, pag linino ko ba ho ito eh, mahalipat sa akin ang galing ng tatay ko? Na nakikita kong kapangyarihan niya? Oo, Cesar.
katawan ko. Ano ba tumigay sa akin? Ano ba binigay sa akin? Ang hirap pala. Akala ko mamatay na ako eh. Para bang pinapaso ang bituka mo? Oo, parang may baga. Pero ngayon wala na. Baka, tumalab na. Oo. Cesar, testingin mo nga. Testingin mo. Oo. Cesar? Cesar! Cesar? Cesar! Cesar? 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 Batang ito! Cesar! Uy! Bakit ba? Sino kang... Takot! Panginoon ko! O Lolo, ba't di na kay Kadya para kay Kalabaw? Kasi, parang may nagtulak sa akin eh. Baka ikaw ang nagtulak sa akin, bata, kay gagaratuhin kita. Hindi ako. Baka ang tatay ko. Tatay mo? Lucio? Lucio? Huwag ka nang magalit. Binigay ko na naman eh. Oh, Lo, tumuloy na kayo dyan. Tayo na. Kanina ka ba ba? Hindi pa naman nagtatagal. Roland, sino bang inabangan ng mga informer na yan? Ewan ko. Eh, sino pa? Eh, di yung mga estudyanteng humihit ng marijuana at mga puser. Gusto ngayon sa eskwelahan yan eh. Oh. Ayan na. Ayan na. Sige na, Sally, sumama ka na. Hindi talaga pwede. Baka gabihin ako magalit ang ate ko. O sige, kung ayaw mo sumama, kami na lang. Hayaan nyo sa ibang araw. Sensya na kayo, ha? Kasama pang isang maganda. Baka pwede sa akin yun. Kunin na lang natin. Bumali ka na ng buwisit ka. Kahit kailan, pasabay-sabay kayo. O paano? Anita, wala kang may pagdidiling kay Cesar. Ha, eh. Sabihin mo na lang, I love him. O paano? Sige, ah. Mauna na ako sa inyo. Sige. Okay. Bye-bye. Tara. Ngayong iyo. Puro man ikaw laging nalalakakang. Tara. Ano ba? Pagdadagdalan lang ba tayo dito, ano? Sige na, baka makalayo. Sige na. Yung mga ginadla mo. Ano? Sali yan ah. Oo nga. Naku, sasali kinidla po. Anong gagawin natin ngayon? Halika, tumawag tayo ng pulis. Badyo, paikaskasan mo na. Bihirang dumating sa buhay mo yan. Batang bata. Sige na. Ayos, kaskasan mo na.
Tanungin mo! Sige na. Baka mo ako! Aba. Hoy! Saan ba? Hoy! Saan? Nagkisa mo, pare! Ay, nako! Sabi ko na nga ba, talagang mahina na restation ni Parin Junior. Ito ba ako papalit sa'yo? Ba. Digin na natin! Digin na natin para hindi makapalag! Sige, kumuha ka na ng lubit. Parin Junior, isang bilis pa. Baka makuha sa pangalawang buhos eh. Ha? Kaskasan mo mabuti. Kaskasan mo, pare. Walang iya! Walang iya! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kinakakit ako! Mga pare ko! Tulungan niyo ako! Dalihan niyo ako! Dalihan niyo! Wala! Talagang wala tayong magagawa. Kailangan na tulong. Ay! Ay, oo! Isang babae, hindi kaya! Hindi na ito! Ito! Oh, pare! Alam ka na! Ayun rito! Nakatingin na! Ayun na! Oh, ayun na! Ayun! Ayun! Sige! Alam ka dyan! Ari ko! Bigyan mo na kay Paring Junior yan! Ano mapupulot eh? Maawa kayo. Huwag ka nang pumalang! Awa nila. Parang awa nila. Lagi ko ayos na yun. Eh siguro ngayon lang makakatikim ng bata yan kung parang si John natin eh. Totoo yun. Kanya nga lang, alog ang tuhod. Hindi natin magagawa, matanda na eh. Si parang John. John! Si John! Mga polis. Taya! Teka! Eh, paano yun? Kung gusto mong mahuli, paiwan ka. Iyakin mo! Ito ang jeep na ginamit sa kidnap, ano? Oo, Sarge. Sarge, may babaeng tumalo sa bitana. Stop! Nurse, anong oras mo kaya siya makakamalay? Bukas pa ng umaga dahil kailangan pa niyang magpahinga. Sige, salamat. Mandolfo, Bakit, Cesar? sa palagay ko, yung tatlong informer ng PC ang siya umago kay Tita Sally. Inay, sandali lang ho. Mag-iingat ka. Nandiyan ba si Sally? Bakit niyo tinatanong? Ano kailangan sa kanya? Pamangkin ka niya, hindi ba? Oo, bakit? Mga kumid na pagkilala namin, mga PC informer, mga taga-nabu. Salamat. Sige, dalawin niyo siya. Mas po kayo. Sige mo.
O, si Sar, bakit? Akala ko ba nasa ospital ka? Kagagaling ko lang ho doon. O, si Sally, kamusta? Eh, hindi pa ho siya nakakausap. Wala pa ho siyang malay eh. Lolo, maaari ko ba hong hiramin ng 45 ng tatay ko? Bakit? Aanin mo? May pupuntahan ho akong malayo. Mahirap po sa akin ng walang gamit. O, sige. Si Sar, pakaingatan mo to. Sapagkat ito ay walang lisensya. Maaring makulong ka pag ito'y nahuli sa iyo. Oo, Lolo. Maaasahan ninyo. Ah, Lolo, pwede ho bang mahiram ang jacket nyo? O, sige. Salamat ho. Si Sar, mag-ingat ka, ha? Magandang gabi ko sa inyo. Magandang gabi naman. Wala ba rito yung tatlong informer na taga-Anabo? Sino? Sila Junior, Casio at Lucas? Sila nga. Hindi ko alam eh. Ikaw, hindi mo ba alam? Eh, hindi ko rin sila nakikita eh. Ano ba yan? Sir. Nagtatanong siya kung nasaan daw ang tatlong informer na taga-Anabo. Wala sila rito ngayon. Baka nasa operasyon. Sir, yung mga kasamahan niyo ba o kaibigan na nagkasala sa batas, sila rin ho ba'y hinuhuli niyo para magdusa sa bilangguan? Aba, oo. Walang kinakampihan ng batas. Kahit sino ka man, basta nagkasala. Bakit mo naman itanong yan? Wala ho, sir. Nagtatanong lamang ako. Sige ho, maraming salamat. Oh! Pidring! Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hoy, Cesar, kumusta ba? Mabuti. Eh, ikaw? Malas eh. Anong malas? Saan ka ba nanggaling? Diyan. Kinulong ako dyan eh. Eh, bakit ka naman nakulong? Kasi, nahuli ako ng dudukot sa sabungan nung linggo dito sa Imus eh. Pinahuli ako nung may-ari ng sabungan. Si Don Benito daw. Mabuti nga at kinulong ka. Hindi ka pinagugulpi ng mga tao. Hindi naman. Alam mo, Cesar, mula nung tinakasan mo ako, nasipa na ako sa aking trabaho. Eh di, malaki pala ang kasalanan ko sa'yo. Malaki-laki rin. Hindi ako matututong manduko kung may trabaho ko. Saan ka nauwi ngayon? Wala nga eh. Ampas lupa lang. Eh di, sumama ka na sa akin. O sige. Pedring. Kahit mag-ipit, sasama ka sa akin? Oo, eh dyan ako sanay eh. Sir, check po namin. Silang tatlong nangagaw. Totoo yun, sir. Lieutenant Oliver, Sir, ipatawag ang ating mga informers. Si Junior, si Casio, si Lucas. Pero, sir, kahapon pa ho sila wala. Hindi pa ho sila nagre-report. Take your special team and arrest them. And bring them here. Immediately. yes, sir. Oh, tana. Si Casio ang huisit sa buhay ko eh. Napaka-nervyoso. Bakit ako sisisihin mo? Hindi ba ikaw ang gusto mga agaw? Hindi naman ako. Okay. Siya kayo nasisiyan. Tayo magagawa ngayon. Baliktad na ang buhay natin. Dati, nasa panig tayo ng batas. Ngayon, ang batas ang uusig sa atin. O bakit? Alam ba nilang tayo ng agaw? Sigurado yun. Ang dami-daming taong nakakita. Araw na araw pa. Ano ngayon? Ano iniisip ng gawin? Pansamantala, mananago tayo. Hanggat mainit.
Yung bang nakitira rito, nasaan? Sino? Si Lucas? Junior at Casio? Oo. Hindi na umuwi. Bigla kang umalis eh. Ganun ba? Sige, salamat ah. Wala akong anuman. Ito na. Ganun pa nangyari sa kanya? Oo. Sige, salamat. Sige na. Cesar, makakalakad pa kaya ako? Hindi kaya ako maginulpo habang buhay? Hindi, makakalakad ka pa. At huwag ka nang magkikilos at makakasama sa iyo. Itong si Sally kung ano-anong iniisip. Tiyak na makakalakad ka. Inay, sabi sa akin ng nurse, pali daw ang buto ng paa ng Tita Sally. Totoo ba yun? Itong si Annie kung ano-anong pinagsasabi. Bakit pa napakadaldal mo? Hindi totoo yun. Hindi totoo. Totoo yan. Tignan mo, nakasimento ang paa niya. Huwag ka maingay, nagpapahinga, tita, ha? Para manipal ako. Sorry, tita, ha? Talin, mauna na muna akong inang bahay. Walang tao sa atin eh. Sige, Rodan. Sasabay na ako sa inyo. Sige. Ani, ito candy mo. Thank you, kuya. Ay, sandali lang. Lo, sandali lang. Bakit? Lo, wala ko ba kayong balita tungkol sa tatay ko? Wala pa eh. Naku, munti ko nang nakalimutan sabihin sa inyo. Ako nga pala yung may nasaga. Ano yun? May nakapagsabi sa akin na yung daw pangkat ni Junior ng malasing, yung pangkat ng informer na taga-Anabo. Kuya, nagyayabang eh. Hindi raw po pwede sa kanila yung mga kahit na sino pa mang may anting-anting sapagkat nasubok na raw nila kay Lucio. Sa bakit, Wed? Maaari silang pumatay kay Lucio. Ganun nga yun. Kay lupit nila. Ngayon, makikipagtusaw sa kanila. Pedring, alam ko na kung sino pumatay sa tatay ko. Sino sila? Yung mga taong kumita kay Tita Sally. O, teka, sandali lang. Huwag padalos-dalos. Ano ating gagawin niyo? Hindi hanapin natin sila. Paano? Saan? Paano nga ba? At isa pa, kailangan natin ng pera at pagkain sa paghahanap sa kanila. Di ba? Oo. Isasangla ko muna ang jeep na ito. At ang pera. Salamat ho. At kung kailangan mo pa, magpasabi ka lang. Alam mo sa isa, hindi madali ang maghanap ng wanted na tao. Malaking hirap at siga ang kailangan dyan. Patitiis ako, Ma'am Valentin. Narito na lahat ang kailangan nila. Ibig mo sa kanila. At tungkol ba dyan sa mga baon ninyo, ay kontinjeta din ha, para tumagal. Oo, Ma'am Valentin. Maraming salamat ho. Kayo na sanang bahala sa jeep ko. Oo. Sige, alis na ho kami. Sige. O, paano Mike? May jeep ka ng mga gamit o? Okay yan ah. Teka, Cesar. Paano mo tutubusin yung jeep mo? Eh, wala ka namang pinagkakakitaan. Hindi problema ang pagtubos. Kung walang pera, edi kanya na yung jeep ko. Ang mahalaga ang makita ko yung tatlong hayop. Hoy! Bakit niyo binabasa sa babae? Hoy! Bakit ba kayo nakikialam? Ang lilit pa nito, akala mo kung sino ah. Sino nga ba kayo? I am Boy Mad. M-U-D. Mad. Did you get it? M-U-D. Putik. Boy Putik. Putik. Putik lang pala eh. Bakal. Boy Bakal. Boy Bakal. Bakal daw siya. Pakilala mo nga ako. Gentlemen, this is my friend, Pedring, the great pickpocket. Wala silang laban sa atin. Mga uhugi pa yan eh. Lama kayo! Wala yan! Wala!
Pedring, aahitin ko ang kayabangan nito. Sige. Oh, saan ka pupunta? Maglalaro ko ng putek. Ay, marumihan ka. Ay, maglalaro ng putek. Kayo mabiros dyan. Hintayin niyo ang toka niyo. Ale, halika rito. Kayo naman. Takbo! Bago ko ipatin! Takbo! Ito na niyo! Ding, ayos ba? Ayos, nakakita rin ang katapan. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin. Wala ba silang pinatay sa mga kasama mo sa bahay? Wala ho naman. Saan ka ba nakatira? Yan lang sa kabilang bayo. O sige ho, salamat po. Salamat ha. Ding, baka may gusto ko raw sa babaeng tulungan natin. Pakikiusapan ko siya para maging asawa mo. O ano? Hindi, madali ang pag-aasawa. Ang gusto ko, matapos muna ang mga suliranin mo. Tayo na. Cesar, magpahinga muna tayo. Siguro kailangan tigilan muna natin paghahanap sa kanila. Palagay ko, wala na dito sa Cavite mga yun eh. 1 linggo na tayo naghahanap. Ni anino nila, hindi natin makita. O sige, dito tayo papalipas ng gabi. At bukas na umaga, luluwas tayo sa bayan. Sa palagay ko, sa bayan natin sila matatagpuan. Bakit, Cesar? Sino ba ang mga taong yan? Sila ang pumatay sa aking ama. Tsaka muna, magtago ka. Ano yun, pare? Parang buhawi. Ba't wala ako makita? Eh, makikita mo ba yung hangin? Dito. Pagbiligan natin. Tara. Luwas! Junior, baka siya yung buhawi. Sar, huwag mong itutok sa amin ang baril-barilan mong yan. Anong baril-barilan na totoong 45 na hawak niyan? O kahit na hindi puputok yan. Anong malay niyang magkasa? Baka wala pang bala yan eh. Sar, umuwi ka na. Teka muna nga. Saan ka ba nanggaling at bigla ka nandyan? Baka yan ang buhawi kanina. O, dumali ka na naman. Hindi mo ba nakikita, bata? Mabilis lang tumakbo yan kaya tayo nabutan. Sige, tumawa na kayo hanggang gusto ninyo. Wala nang pinakawalang niyang nilalang na tao sa mundo, kundi kayo. Hindi siguro kasalanan ang pumatay ng masamang hayop na katulad ninyo.
alam na si Lucas. Napatay ni Buhawi. Huwag ka nang maingay. Pati ako ninenervy sa'yo eh. Wala. Naman, ayun na naman si Buhawi. Sabi ko sa'yo eh. Kaya na tayo na! Bilisan mo! Huwag ka mo! Hindi mo! Tingin mo! Tingin mo! Sino bumaril sa'yo? Anak, Lucio. Lucio, putik. Sarge? Sir? Kilala mo ba yung Luciong Putik? Oo, sir. Yung Lucio siya sabi niya, yung pinatay isang buwan, hindi malaman kung sino pumatay. Eh, yung anak, nakita mo na ba? Oo, sir. Pati kayo nakita niyo na yun. Saan ko nakita yon? Yung bambag dito nakipag-usap sa inyo nung gabi. Tiyahin niya yung kinidnap. Kilala ko na yon. Siya ngayon ang boy putik. Ang kapalit ng kanyang ama. Pahinga muna tayo dito. Paltos na pa ako eh. Malayo kasi nilakad natin. Talagang hanggang dito na lang tayo. At dito tayo titira. Saan? Dito oh. Halika na makita mo. Tiga. Paano tayo titira dito? Ang daming sukal. Kuweba ito ah. Oo. Ito ang taguan ng sira akong ama. Nang siya'y panaguan pa. Kaya pala may mga gamit dito. Mabuti walang nagnanakaw niyan. Wala. Wala nakakalam ng kuwebang ito. Paano mo nalaman tong lugar na ito? Kasi, sinasama ko paminsan-minsan ng tatay ko. Pedring, maglinis tayo. Baka may ahas dito. Wala. Sige na. Cesar? Di ba fourth year high school ka na? Oo. Di ba pinag-aaralan sa klase niyo? To take the law into his own hand is a crime and punishable? Oo. Anong gagawin mo? Puro tago na lang? Yun nga iniisip ko eh. Baka hindi ako tumagal. Talagang hindi ka makakatagal. Mababagot ka't maiinip. Teka, may remedyo dyan. Ano yun? Hindi ba may girlfriend ka? Oo, bakit? Kunin natin. Mag-asawa ka na para may libangan ka at may makasama tayo dito. O ano? Huy! Ayos ba? Tama ka. Ngayon ko masusubukan ang pagmamahala ng girlfriend. Tayo na, kunin natin. Teka, bukas na. Sakit ng pako eh. Magpahinga muna tayo. Ay, sarap. Anita? Inay? Totoo ba yung nabalitaan ko sa tindahan ni Aling Romana na ikaw ay kasintahan ni Cesar, na anak ni Luciong Putik? Ha? Totoo po yun, Inay. Ito lang ang pakiusap ko sa'yo, anak.
magtapos ka muna ng pag-aaral. At nang kami iyong matulungan bago ka lumagay sa tahimik. Masusunod po, Inay, ang inyong gusto. Alam ko naman ang inyong paghihirap, pagpapaaral sa akin. Salamat naman at naunawaan mo ko. Hayaan niyo, Inay. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mag-aasawa nang hindi niyo alam. O sige, naiwanan mo muna kita. Mag-aaral ka mabuti, ha? Ikaw na munang bahala rito, ha? Saan ka pupunta? Bibili ng pagkain at sigarilyo. May pera ka ba? Meron. Piso. Piso? Uy! Ano piso? Uy! 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 Oh, bakit? Anita, Gabing-gabi tumawag ka. wanted ako ngayon dahil sinapatay ko ang isa sa mga umaga kay Tia Sally. Ano? Anong gusto mong gawin ngayon? Sumama ka sa akin kung talagang mahal mo ko. Sasama? Paano ang mga magulang ko? Anita, mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, sasama ka. O sige, sasama ako. Sandali lang, may kukunin lang ako, ha? Sumulat ka na rin pala sa nanay mo para hindi sila maghanap. Oo, sige. Ito na po. Nancy! Halika nga rito! Eh, wala akong tao dito sa tindahan. Iwanan mo yan! Oo. Eh bakit ba yung mga pinagagawa ko sa'yo rin, hindi yung pala ginagawa? Kasi walang tao sa tindahan eh. O bakit? Wala na ba tayong pakikisama rito at tayo ay nanakawan? Meron naman ho. Yun pala naman eh. Halika na nga! Tayo na.
Baka magising pang nanay eh. Sandali lang. Hintayin natin si Pedring. Sinong Pedring? Yung kaibigan ko. Oh, ito na pala eh. Oh, Pedring. Bakit? Akala ko piso lang pinamili mo. Bakit dami-dami niyan? Eh, pareho lang naman tayo may magic ah. Ikaw sa putik, ako sa sampayan, at saka sa tindahan. O, may mga t-shirt pa rito. O ito, bagay sa'yo. Tama na yan, tama na yan. Tayo na. Gusto mo? Yung iba sa akin na. Uy, hintayin niyo ako. Tahan mo! Pedring, mauna ka na sa kuweba. Eh kayo? Sige na. Eh bakit? Sige na, mauna ka na. Sige. Dito tayo. Eh bakit yan tayo? Sige na, sandali lang. Anita, sabik na ako sa iyo. Ngayon ko lang napatunayan na talagang mahal mo ko. Talagang mahal naman kita, Sar eh. Kaya lang, naalala kong nanay ko. Siguro naman maunawaan nila tayo. Itong mga buwisit na ito, sinublawa. Teka. Buwisit na. Nita! Nita! Ano kaya ito? Inay, sumama po ako kay Cesar para mag-asawa. Patawarin po ninyo ako. Ang inyong anak, Anita. Tao po! Rosa, tinan mo ako sino yun. Bakit ho? Nandyan ba si Aling Taleng? Wala ho eh. Sinong nandyan? Yun lang ang kapatid niya. Pwede bang makausap? Oo, pasok kayo. Sali, si Aling Tisha. Aling Tisha, napasyal kayo. Si Anita ko, wala ba siya rito? Wala ho. Dalawang paa pa lang napinsala sa'yo. Oo nga ho eh. Bakit ho ba? Kasi may iniwan sulat sa akin si Anita. Sumama raw lumayas kay Cesar. Si Cesar, nag-asawa na. Ang ate mo, nasaan? Nasa kwarto ng PC sa Imas. Dahil nga kay Cesar. Naghahanap na ako ng mga PC ngayon eh. Bakit naman? Nakamatay ho yata eh. Ha? Ang anak ko ay mabait at masunurin. Tiniente, hindi ko magtatagal at lalabas din siya sa kanyang pananago. Malaki ho ang takot niya sa batas. Sana nga ho, Mrs. Para maiwasan natin ang hindi dapat mangyari. At kung maaari ho sana pagbilinan niyo ang inyong mga sundalo na... Hayaan niyo, Mrs. At pagsasabihan ko sila at ipaalam ko to sa Provincial Commander. Maraming salamat. Hi, mahal. Sar, tama na yan. Baka pagod ka na. Napuyat ka pa naman kagabi. Walang kwenta yan. Anita, mawiwili ka kaya rito? Dito wala kang marinig kung hindi kunin ng ibon, tagaslas ng tubig, walang sine o telebisyon. Hindi ka kaya mainip? Hindi, Cesar. Basta't kasama kita, maligaya na ako.
Wala ako ibang karangyaan sa buhay na hanapin, kundi ikaw lang. Totoo? Oo! Cesar, maliligo muna ako. Baka gusto niyo sumama. Anita, gusto ba mong maligo? Maganda ang tubig dito. Malinaw at malinis. O sige, parang makatinang ang katawan ko sa dumi eh. Tayo na. Piding, sama kami. Tara. Ano ka ba naman, Kasyo? Kami nakapakamot siya na. Tigilan mo nga yan, baka pati ako iliparan ng kagaw mo. Sabi lang tigilan mo yan eh. Ayan, baka magsugat yung balat mo kakamot oh. Ang kati-kati kasi. Oh, ano nga? Ito pare, oh. Huwag mo naman masyado ilapit. Nakikita ko na eh. Ito pa pare, oh. Oo nga, no? Ayan, oh. Oo. Ang kati pare. Pare, ano ba kayong lahi ng si Charon? Si Charon? Yung leprosy. Leprosy? Ketong? Ewan, wala pare. Kasi, ganyan ang sintomas ng ketong eh. Yung bang namamantal-mantal at saka parang nagsisitya si Charon. Pare, huwag mo naman akong biruin ng ganyan pare. Baka nahigad lang ako eh. Eh, mabuti nga kung nahigad lang. Sige, gamutin natin. Maalis yan. Saan tayo kukuha ng gamot? Eh, layo-layo ng bayan. Eh, di bumili tayo sa bayan. Sabihin na natin ang dilensya. Dahil wala na tayong pagkain. Tayo na yan! Eh, huwag mo na akong hawakan. Hahawakan mo pa ako eh. Hirap na ito. Eh, tayo na din. Hirap ito nananago. Oh, ano-anong buhok na tumutubo sa katawan. Pasok mo doon. Pero napatay mo! Hindi ko binaril yan, edi lalo nga dagdagan ang ketong mo. Dali na! Oo, ito na. Ito pala ito ng putik eh. Huwag kami putik. Lagyan natin ng putik sa mukha yan. Para ano? Para si Cesar ba pagbitakan? Nadali mo si Charon. Si Cesar nga pala, alias Boy Putik na yun. Tama-tama. Tama-tama, siya mga yun ang lagpot. Sir, yung hinold up, marami rin putik sa mukha. Aba, katulad yan kay Lucas ah. Sir, maaaring isa pumatay dyan. At yan ay si Biputik din. Ah, ganun ba? Sergeant Pilayo? Sir. Rivera? Sir. Pagbutihin niyo yung paghahanap sa buhay putik na yan. Itagilid ang Cavite kung kinakailangan. Understand? Yes, sir. Alright, you move! Huwag ka masyadong malikot, ha? Ate, wala ka pa bang balita kay Cesar? Wala pa eh. Kawawa naman siya. Napahamak siya ng dahil sa akin. Hindi natin magsisisi si Cesar. Napakasakit sa loob niya nangyari sa'yo. Ate, kung hindi nga lamang sa inyong dalawa ni Annie, baka tinapos ko na itong malungkot na kalagayan ko eh. Huwag ka magsalita ng ganyan, Sally. Lalo mo lamang pinahihirapan ng kalooban ko. Tungkol kay Anita, dakila siya. Nang dahil sa kanyang pagmamahal kay Cesar, pati siya nagtatago ngayon. Sa gubat, di ba nakakatakot doon paggabi, walang ilaw?
Sar, lumalawig ang ating pagtatalik. Paano kaya kung... Kapag nagkaganyan, uuwi tayo sa atin. Pakakasalan kita. At pagkatapos, susuko ko sa may kapangyarihan para tanggapin lahat ng igagawa nilang parusa sa akin. Mga ilang taon ka kaya makukulong? Masamang tao naman ang mga pinapatay ko. Siguro mga 15 taon. Ang tagal naman. Di, teenager na magiging anak natin kung sakali. Ganun na nga yun. Panggigil talaga tong misis ko. Ding! Bakit tayo pa bumangon dyan? Mukha yata hindi ka nakatulog ng gusto ah. Hindi nga eh. Sumakit kasi yung ulo ko eh. Ano ba ang ginagawa mo dyan? Wala! Natutuwa na ako maglaro sa putik. Alam ko na yan. Sar? Sandali lang. Ay nako, para ka naman bata. Naglalaro ka pa ng putik. Natutuwa kasi ako kaya ako naglalaro. Cesar, maglimas na lang tayo. Tsak na maisda ang hilog na yan. Mabuti pa nga para maiba naman ang ulam natin sa tanghalian. Bakit? Gusto ba mga dilata natin? Konti na lang eh. Tayo na! Ba, mahirap kumain ng puro kanin lang. Oh. Sige na, Sar. Ako naman yung maglalaba. Sige. Tayo na. Oh, yun. Ayun. Ayun, dali. Dali. Sayang yun eh. O, biyan mo na, Seth. Kukunti lang naman yun. Baka mamaya, madulas pa ako eh. Tihira naman to. Tamad-tamad mo. Patugang ka eh. Oh, yan naman oh. Oh, dun oh. Oh, ikaw naman, hindi mo titignan eh. Oh, ito. Oh. Ayan, sabi mo. Ayan. Ako, ang dami oh. Sinabi ko na sa'yo, maraming isda rito oh. Nakakatuwa oh. Dito lang pala, mabubuhay na tayo. Dahan-dahan lang, baka matibo ka. Ayan. Oh. Ang hirap nito, Cesar. Kung puro isda ang ating kakainin, baka manghina ang ating katawan. Oh. Ikaw rin. May asawa ka, baka malawas ka kaagad. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala tayong magagawa. Kailangan magtiis tayo. Cesar, nakalimutan mo na yata yung sinabi mo sa akin, no? Na magiganti ka para sa tatay mo at sa tiyahin mo. Bahagi ako nang nakalimutan. Nang dahil ka, Anita. Mabutit pinaalala mo sa akin. Bago mo isipin ng pag-iiganti, isipin muna natin kung saan tayo kukuha ng kakainin sa araw-araw at gagastusin sa iyong paghahanap.
O, Nanding, oh. Sa pangunguriente natin to, walang isdang makaliligtas. Maliit man o malaki, kahit na itlog pa. Kaya nga pinagbabawal ito eh. Pinagbabawal pala. Ba't natin ginagawa? Meron bang bawal sa nagugutom na pamilya? Kung hindi tayo mangunguriente, ano ang bibili mo ng bigas sa mga anak mo? At gatas? Wala nga. Kaya ko lang nasabi yun, nangihinayang ako sa mga isda. Eh, ano nga pinanghihinayangan mo? Mapatay man natin ito kung konti. Sa kaba ng ilog nito, may isda pa ron. Marami pa ron. Tama na yan, tama na yan. Huwag tayo magkalo. Manghuli na lang, manghuli. Ganun na nga. Hindi tayo makakam yan eh. O, yan o. Mahal, tapos ka na maglaba? Malapit na. O ano, marami ba kayo nahuli? Ito, ang dami oh. Oo nga, ano? Mahal, saan ang galing yan? Nilimot ko lang. Nakita kong lumulutang eh. Patay na. Mahal, sandali lang. May mga tao pumapatay. Ng isda sa ilog. Sar, pabayaan mo na sila. Huwag mo na silang pakialaman. Sasama ako sa'yo. Huwag na lang. Malas yata. Nawala pa. Oh, ito, huli. Oh, hey, dito. Ito. Nalaglag pa. Marami-rami isda ito. Dito. Malaking kwarta ito. Ito nga. Oh. Nasabi ko sa'yo, dami rito eh. Huli nyo pa rin. Ay, sumaspa mo. Nasabi ko sa'yo, dami rito eh. Nasabi ko sa'yo, Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Parang hangin eh. Ano yan? Ewan ko, may mawag sa akin. Ano ka ba, Tano? Nasisira na mga ulo mo? Hindi kami mga kasama mo, kinukuryente mo. Tarantado ka talaga, no? Ito, hindi na po kumuli. Ba't mo kinamita? Hindi po. Sarna, malis tayo rito. Ang kanto rito. Dalhin nyo. Tawad po ninyong. Dalhin nyo! Patawarin niyo po ko. Hindi na po ko. Dalhin nyo ako! Tarantado tuwag! Magsimali kayo! Hoy! Takbo mga tarantado! Magsimali kayo! Hoy! Isa ka namin, ha? Sa inyo ba ito? Oo. May lalitiw ang pangalan ko. Ba't kailangan pa mang-hold up? Sayang ka kung mahuli ka ng pulis. Kailangan ko lang ang pera. Kaya ako nagawa ito. Hindi bale. Kayamanan ito para sa akin. Salamat, Milani, ha? Ring! Boy, anong pangalan mo? Ha? Boy ako. Boy putik. Boy Putik? Balik ka, ha? Pero huwag na hold up, ha? Oo. Pagbalik ko, Milani.
Babayaran kita sa kinuha ko sa'yo. Huwag ka na bayad, ah. Basta sa'yo na yan. Basta balik ka, ah. Kilala mo ba siya? Oo, siya ang anak ng may-ari. Salamat ulit, ah. Salamat, ah. Bakit? Dito na lang ako. Iwanan mo na ako dito. Balikan mo na lang ako. O ito pera, oh. Bumili ka ng kailangan natin. Sige, kaya na. Sige na. Kasyo, hindi ko akalain na dito pa sa tahanan ng Diyos tayo magtagpo para maningil ako ng pautang. Cesar, maligaya na apat nagkita tayo. Maningil ka na hanggang gusto mo. Sige, hindi kita mapapatay dito. Lumabas tayo kung gusto mo. Ano na? Dito na lang, Cesar. Para makapagsisiman na ako ng gusto. Bago man lang ako malagutan ng hininga. Alam mo ba? Sa pulang sabihan ako ng masamang sakit nito. Ito na marahil ang parusa sa mga kasama kong ginawa. Kanya naman ako'y marubdob na nagsisisi. At nananalangin na ako'y bawian na ng buhay para matapos na ang paghihirap mo ito. Cesar, ikaw marahil ang katuparan ng aking panalangin. Barilin mo na ako. Sige, para mo ng awa. Patayin mo na ako. Hindi na. Magkakasala pa ako kung papatayin kita. Diyos na ang bahalang magparusa sa iyo. Cesar, patayin mo na ako na makabawi ka na! Cesar! Ayaw niya akong patayin. Ayaw na po tumapos na buhay mo. Tara! Oh, marami ka ba pinamili? Marami. Ito. Ikaw na magdala niya. May putik yun, ah. Kaya na. Hold!
ka wala ako! Patay ka, no? Malo na tayo! Kala ko todos na tayo ah. Swerte lang. Paano yan? Wala tayong kakainin sa kuweba. Ang pinamili ko kasama doon sa auto. Hindi na bale. Bumili na tayo. Kaya pa naman akong pere. Tayo na. Sar, masama bang katawan mo? Hindi naman. Eh bakit mukha ka malungkot? Pagod lang ako. Hindi, Cesar. Sa ikinikilos mong yan, alam kong may problema ka. Nakalimot na ako ng mahabang panahon sa akin sinumpang paghihiganti para kay tatay at kay Tia Sally. Yan ang bumabagabag sa akin ngayon. Nag-iisip ka ba na dagdagan na yung kasalanan? Paano kung magkaroon tayo ng... Wala ka pa naman eh. Hindi pa ako sumisira sa pangako ko sa'yo. Anita, gusto mo bang magkaasawa ng mahina ang buto sa likod? Hindi marunong tumpad sa kanyang pangungusap? Ayoko ng ganung klaseng asawa. Pero Cesar, ang katayuan natin na iba na. Mahal ko, huwag ka sana magagalit sa akin. Aalis ako ngayon. Hindi ko pa pabayaan lumipas ang gabing ito ng walang katuparan. Bakit tumalis si Cesar? Saan siya nagpunta? Ewan ko ba doon? Ano yun? Masama pa na ako. Baka babagyo. Kawawa naman si Cesar. Mababasa siya. Huwag mo ako yapusin. Ano ka ba? Alisin mo kamay mo. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Lalaki ka. Hindi ako dapat magtiwala sa'yo. Pinagkatiwala ka sa akin ng asawa mo. Dahil ako'y mabuting tao. At hindi ka dapat mangamba. Hindi sa parang binabalak mo ngayon, Pedring. May masama kang tangka sa akin. Alam mo yan. Anita, ako'y ulol ngayon. Hindi ko na kaya pigilin ng aking sarili. Huwag, Pedring. Maghulis dili ka. Pagbigyan mo na ako, Anita. Talagang hindi na ako makatiis. Kailangan kita! Kailangan kita! Pagbigyan mo ako! Sige! Pagbigyan mo ako! Sige na! Anong wag? Patay mo na ako! Hindi mo ako ang gusto mo! Ayaw mo akong pagbigyan, ha? Gusto mo pang masaktan? Sige, bangon ka! Wag na, Pedring. Huwag mo na akong saktan. Ibibigay ko ng gusto mo. Sige, bangon! Sige, magubad ka. Ubad! Pedring, pakiusap lang. Maaari bang huwag mo na akong pakialaman? Ako ang unang nakiusap sa'yo. Dapat lamang, ikaw ang unang magbigay. Sige, ubad! Ang hirap sa'yo. Gusto mo pang masaktan, ibibigay mo rin.
Ako nga, Junior. Junior, napakasakit ng ginawa mo sa pamilya namin. Nasira na lahat ng magagandang kinabukasan namin magkakapatid. Pinatay mo ang aking ama na nagsusumikap para kami makapag-aral lang. Natigil ang aking pag-aaral. Naging kriminal at pinag-uusig ng batas. Kay Tia Sally, panghabang buhay na lumpo at inutil. Kay Annie, bunso kong kapatid. Malabo ang kanyang kinabukasan. Ngayon, Junior, ano sa palagay mo ang katapat na parusa sa mga imbing katulad mo? Ewan ko, Cesar. Ewan ko, boy putik. Pero, patawarin mo na lang ako. Bahala na ang Diyos ang magparusa sa amin. Anita? Anita!
Cesar. Anita, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan, ha? Cesar, si Pedring. Napatay ko. Masama siyang tao. Anita, ito na sandali na harap tayo sa katotohanan. Diyos na makababatid kung anong kapalaran sa sapitin natin. Hindi niyo tayo pababayaan, Cesar. Tutulungan niyo tayong ituwid sa batas na maglilitis sa atin. Tayo na. Ano yan? Hindi ko na kailangan ng kimat na ito. Mahal. Tayo na. And so, we leave the young couple at the crossroads, having descended the pit of suffering. The only way for them is face reality. But we know a brighter tomorrow awaits them.